ayan, magandang gabi po. Kasama ko po ngayon ang aking pamangkin, si Rachel Morales Vlog. At sa hindi pa po nakasubscribe sa kanyang channel, pasubscribe naman po. So ngayon, ako po yung host, siya yung guest ngayong gabi. Nakita nyo naman, gabi na. Wala tayong background. At wala po siyang ka-idea kung ano yung mangyayari ngayon sa kwentuhan namin. So syempre, uumpisahan po natin sa mga katanungan. And disclaimer lang po, ito pong video na to, ito pong content na to is para lamang po sa mga makakaintindi at sa hindi po magre-react ng negatibo. Ano po? Yeah. At yung hindi po makakaintindi at magre-react ng negatibo, siguro sabihin natin loki-loki. Loki-loki. Ano po? Ito po ay for tawag dito, entertainment purposes only. Para po sa ating mga minamahal na subscribers, mga supporters at viewers, ito po ay para sa kanila. So kung hindi nyo po kami gusto, just skip and manood na lang po ng another video. Ano po? Maraming salamat po. So umpisahan na po natin. Ano lang po ito, konting oras lang. Katanungan kay Rachel. Siyempre hindi ko siya tatawagin Rachel kasi nasanay na akong ne or nene ang tawag ko sa kanya simula bata pa naman siya, ganun talaga. So ngayon, ne, kumusta ang pag-aaral? Okay lang. Anong okay lang? Di ba puyat ka kagabi? Oo, puyat ako. Anong tinapos nyo? Tinapos namin yung research. Anong nakaraan? Nandito pala yung mga klase mo. Ano yun? Anong ginawa ninyo? Research. Pero hindi ko sila mga kagrupo. Kagrupo sila ni Trixie. Pero dito sila natulog. Dito sila tumuloy. Kaya pala sabi ko, gising na sila, ikaw tulog ka pa. Kasi nga, Sinong makagrupo mo? hindi sila pinayagan Na mag-overnight. saan? Dito. Ba't nandito sila? Yung kagrupo mo? Mga kagrupo ko, pero yun, hindi ko yung mga kagrupo. Pero yung kagrupo ni Trixie, tinayagan. Then kilala ko din naman yung iba na nandito nung gabi, anong umaga na nakita ko na nga. And kumusta naman yung pagiging social media personality or social media influencer sa ngayon? Ayos lang. Kaso kapag nagla-live na ako, di ko nababasa lahat ng mga comment. So masasabi mo sa mga sinasabi din nila na tamad ako magbasa, pero hindi man ako tamad magbasa. Talagang inaano ko lang talagang nang nagpipili ako ng mga babasahin kung yung mga minsan kasi hindi ako nababasa din. Sa dami, sa bilis. Sobrang bilis. Sa sobrang bilis. Sobrang dami. At syempre, paano ba yung pagpili mo o yung pag-scan mo ng mga messages na comment na nasa live mo? Kasi syempre mabilis yan pero pag ini-stop kasi natin, yung sa dami ng comment, naiipon na yung sa baba. Nung una kasi baga dito, isa lang ang cellphone ko. Tapos naghiram lang ako kay Lola kanina. Kasi nag-live ako kanina. So it means, hindi mo nababasa lahat kasi bumabase ka sa screen, dapat dalawa ang gamit mong cellphone para mabasa mo silang lahat. So anong masasabi mo ngayon sa mga supporters, subscribers mo na hindi mo na papansin yung mga comment nila? Masasabi ko lang po, pasensya na po kung hindi ko po nababasa lahat. At hindi naman po ako tamad magbasa. Talagang inaano ko lang po na sobrang bilis na po, tsaka hindi po ako sanay. Siyempre po, baguhan pa lang po ako, tsaka hindi ko po gamay lahat. Pero pasensya na po, pero pag-aaralan ko naman po, masasanay rin po siguro ako. So ayan, para pangatlong tanong, anong masasabi mo sa hanggang ngayon yung mga sumusuporta sa'yo sa Team Rochelle at sa Team Kalingap? Anong masasabi mo para sa kanila? Unahin natin sa Team Kalingap, yung sumusuporta ang buo. Kasi as one, Kalingap tayo nasa buong Team Kalingap tayo. Anong masasabi mo dun sa sumusuporta sa atin, sa buong Team Kalingap? Ang masasabi ko lang sa buong Team Kalingap, yung supporters hindi sa Kalingap, yung supporters. Yung mga supporters po ng Team Kalingap, sobra po ako nagpapasalamat, lalo na po sa patuloy niyo pong pagsuporta, lalo na po sa mga ina-upload ko pong vlog, lalo na po sa pag-live ko din. Maraming salamat din po sa mga inilaan niyo pong oras para lang mapanood or masubaybayan po yung mga ina-upload ko at live ko. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nanonood ng video ni Kuya Val. Yan, syempre sa mga nanonood po din ng video nila Kuya Val, nila Kalingap Rab, nila Ate Edna, lahat po ng buong Team Kalingap. Maraming salamat po sa inyo. Syempre kung wala din po kayo, wala din po kaming views at wala din po kaming magiging
sahod. Kaya salamat po sa inyong lahat. Sobrang thank you. Sahod na pang lingap natin. Panglingap and syempre para din sa sa income din sa bahay, ganun. Ayan. Hindi po kami nagpapaka-plastic, ano. Syempre, kasama na doon yung pang-araw-araw na, kasi, pangangailangan. Kaya mo nga ginagawa yung pag-vlog para din meron kang pang sa bahay ninyo, para hindi kayo nawawalan din ng Kasi kung puro lang lingap, paano na yung nyo? Naglilingap nga kayo, wala naman kayo nakakain. Papabayaan yung sariling pamilya. Tama nga naman. Siyempre, ganun talaga. Parang give and take lang yan. Give and take. May tinatanggap tayo, may ibinibigay din naman tayo. Ganun lang yan. So, eto na. Kumustahin ko yung mga lakad-lakad ninyo sa pag-charity, pag-feeding, pagpupunta sa, kay Boy Saging. Kasi nakakasama ka ba doon? Minsan lang. Kumusta naman yung mga lakad ninyo? Nang ayos man lang, masaya. Tsaka na-enjoy ko din yung kasi yung mga yung mga bata nga. Tapos yung mga charity nilangga. Nakakatuwa yung sila Boy Saging, tsaka si Baby Heart, sila Baby Love, sila Baby Mahal. Natutuwa ako sa kanila kasi ang babait nila. Tsaka pag napunta ako din talagang bati-bati ako. Ate Rachel. Na-appreciate mo yung presence na ibinibigay nila sa'yo. Tapos parang ate-atihan nila ako. Tapos napifeel ko lang na hindi ako iba. So, nakakatuwa sila. Ito sunod kong tanong, kumusta naman yung pakiramdam mo, and then yung pakiramdam, and then yung pakiramdam na eto na bago na yung buhay mo, buhay nyo, natin, then ka na, kumikita ka na ngayon, nakakatulong ka na ngayon, kumusta naman? Okay lang. Malaking pagbabago din. Tsaka dati ako yung tinutulungan, ngayon ako naman yung tumutulong. Kaya sobrang masaya ako kasi kahit pa paano yung naitulong sa akin na ibibigay ko din sa iba. May babalik. Ito pa. Ano naman din yung masasabi mo na may mga pumupunta rito, mga supporters, mga subscribers natin na pumupunta rito. Anong masasabi mo para sa kanila? Masasabi ko sa kanila na maraming salamat kasi talagang naglalaan sila ng oras para lang pumunta dito sa bahay. Tapos hindi lang oras yung nila, pati pera. Talagang naglalaan sila ng pera, oras, dahil sa patuloy nilang pagsuporta, at sobra pong na-appreciate ko yun kasi hindi ko po in-expect na pupuntahan nyo rin ako sa bahay. Talagang inaalam nyo kung saan ako nakatira, inaalam nyo kung saan kami nakatira, kaya sobra pong nagpapasalamat ako, lalo na po pag napunta dito may mga dala pang pagkain, mga pasalubong, kaya sobrang na-appreciate ko yun. Sobra-sobra pa. Oo. Tulad kanina, maisingit ko lang, may package ka, mga vitamins. Oo. Vitamins. Galing kay Ma'am Jen. Thank you so much. Siyempre, ko yun sa live ko kanina. Sila sa health mo? Kung concerned sila sa health mo, anong masasabi mo dyan sa mga ganyang supporters mo na talagang concerned sa'yo? Sobra akong na hindi ko maipaliwanag kung anong mararamdaman ko kasi nafe-feel ko na kahit wala akong mama, meron pa rin nag-aalala sa kalusugan ko. Para sila na yung pangalawang ina mo. Sobrang grabe yung pagmamahal nila. Sobrang na-appreciate ko yun. Kasi bihira lang yung ganun na may mag-aalala rin sa iyo. Lalo ibang tao pa. So ito, siguro huling tanong ko ito. Hindi pala ito tanong, masasabi mo. Ano yung masasabi mo sa mga subscribers, supporters na tanggap ka, na na-appreciate ka, and then napapasaya mo? Siyempre, masasabi ko lang po, sobrang salamat. Kasi, siyempre, tanggap nila ako at talagang kilala nila ako, lalo na sa pagiging kalug ko din sa social media. Tapos na-appreciate ko nila yung mga ginagawa ko, pati yung itsura ko, pati yung pananamit ko. Kaya hindi sila yung may masasabi, talagang susuportahan ka. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa mga nakaka-appreciate sa akin dyan, sa mga solid supporters po. Sobrang salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po yung
mga ano niyo po sa akin, mga advice din niyo po sa akin, pati yung pagmamahal niyo po sa akin. At masasabi ko lang po, mahal na mahal ko din po kayong lahat. Oh, yan. So, isa pa. May last pa pala ako gustong sabihin. Ilang last din dito? Kasi, hindi. Ito na. Parang advice ko lang din naman ito sa'yo. Siyempre, may mga nababasa ako kanina sa live mo, hindi lang ako umiinit. Maraming nagtatampo na supporters nga. So siguro advice ko lang na dapat pagka nag-live ka, pagtuunan mo ng pansin yung mga nagko-comment dun sa comment section. Kasi sila yung kausap mo that time. Pagpukusan mo lang sila kasi sa sobrang bilis nga po ng mga message na tumataas, so hindi po lahat yan nababasa, pasensya na rin po kayo. Ganun po talaga yung katotohanan pag kami po yung host ng isang live, napakabilis po ng message. And then kung may mga gesture man po or may ginagawa kami na hindi nyo nagugustuhan, appreciated po namin yung mga comment kasi tinuturing po namin yun na positive na positive na comment kasi doon po kami matututo. Doon po kami matututo. And then, yun na nga, anong gagawin mo sa sunod mong live? Di gagawin ko, na lang. Yung ko, kahit na may magkano sa akin yung sa gilid, focus pa rin ako sa live ko. Kasi yung... At babasahin ko na po lahat. Hindi mo mababasa lahat yan. 6,000, 5,000, hindi mo mababasa. Yung masasaktuhan sa mata ko, yun ang mababasa ko. Magpo-focus ka, silang kakausapin mo, yung mga nasa live. So, ayan po. Malinaw na. So, ngayon, eto, minsan kasi dito, may mga basher baga, kaya mas pinipili ko na din minsan na hindi magbasa ng mga comment na yun. Halimbawa, may mabasa man ako na negative, parang nawawala na ako ng gana ng live. Ay, hindi. Huwag kang mawala ng gana kasi, kumbaga, sabi ko nga sa'yo, 1% lang yung basher, yung 99% yung nasa live mo, supporters yan. Kaya huwag kang mawala ng gana. So, eto na. Payo lang po ng tito yun, Eto na, kanina ko po ito hawak. Nakataob po, kanina pa nakataob. Eto po, nakita mo na. Ha? Nakita mo? Nila? Nakita mo na. Nila. Ay, hindi. Kanina ko pa ito hawak pero hindi nila alam kung ano itong hawak. Nakita na pero ganun mo. Ay, hindi. Hawak ko lang. Ayan. So, ayan. Magsisimula ka rito sa ilalim. Isa-isa lang papakita mo. Hindi, ito. Ibabaw pala. Ibabaw. Saan ko sa ilalim? Ayan. Bibigyan kita ng isa. Then, pakita mo sa camera. Si Kalingap Tata. Ayan, si Kalingap Tata. Ayan pong mga picture na ipapakita po namin. Yan po yung mga naging parte ng buhay Kalingap ni Rachel na naging controversial at naging malapit po sa kanya. Ayan. Kay Kalingap Tata, anong masasabi mo? At anong pagkakakilala mo kay Kalingap Tata? Iharap mo. Ang masasabi ko kay Kalingap Tata. Kay Kalingap Tata, nang sobrang bait ni Kalingap Tata. Tsaka siya matulungin din siya. Tsaka siya din yung singer sa Kalingap serye noon. Kalingap singer din yan nung natin na love team pa noon. Magaling yan si Kalingap Tata magkanta. Tsaka the best yan, ang ganda ng boses. Tapos, basta sobrang bait ni Kalingap Tata. Yun lang po. Follow-up question. Follow-up question? Hindi ka nagalit sa kanya yung... Yung about po sa TikTok. Yung about po sa TikTok. Hindi naman po ako nagalit kasi lang po okay lang naman po kasi kilala mo kasi siya. Kilala ko naman po si Kalingap. At lagi mo siyang kasama, parang gano'n. Tsaka lang po siguro yung joke lang niya po. Pero wag na po natin seryosohin yung joke. Ayan po, malinaw na po para kay Kalingap Tata. Pero tapos na po yung issue. Pero naghingi po sa akin ng sorry si Kalingap Tata. At personally, pumunta po siya rito. Pumunta po siya dito sa... Mabait yan si Kalingap Tata. Sobrang bait. Next picture tayo. Next picture. Dire-diretso po ito wala po itong cut. 14 minutes and 14 seconds. Ayun, 14. Next picture. Ayun, nakataob. Sino yan? Si Dr. Love. Ano masasabi mo kay Dr. Love? Ang pogi-pogi niya, no? Ano masasabi mo kay Dr. Love? Ang masasabi ko kay Dr. Love, mabait yan si Dr. Love. Tsaka tumutulong yan dito sa bahay ng siya dito sa bahay. Nagko-construct din siya dito sa bahay. Tapos, kasali din siya dun sa Kalingap serye nga po. Siya yung kontrabida. Pero, kung makikita yun sa kanya sa pagiging kontrabida niya, talagang maiinis kayo. Pero,
sa totoong buhay, sobrang bait niya sobrang bait ni Dr. Love. And then after nung serye, di ba siya pa yung naghahatid dito sa inyo? Oo, siya din yung naghahatid sa amin dito. Yan po yung hindi alam ng karamihan na after po ng serye, si Dr. Love, siya pa po naghahatid kina Rachel dito sa Mabait bahay. po yan si Dr. Love. Sobrang bait. Wala po akong masasabi din. So, ayan. Next picture tayo. Ito yung dalawang naging controversy. May controversial sa buhay kalingap na Rachel. Yan. The next is parang kulang. Ayun, doble. Ito. Nakataob. Sino yan? Ay, si Kuya Vincent. Yan. Masabi mo kay Vincent Aliana? Masasabi ko lang, sobrang dami kong masasabi kay Kuya Vincent. Sige. Kasi unang-una, nagpapasalamat ako sa kanya sa pag-scout niya sa amin, tapos sa sa amin kay Kuya Rab. Talagang sobrang salamat din kay Kuya Vincent. Lalo na po sa effort niya, tapos kahit po tapos na kami pabahayan, pumupunta po siya dito sa bahay para lang dalawin at kumustahin kami kung kamusta na kami yung buhay namin dito, kung kamusta yung pagtira namin dito sa bahay. Kaya masasabi ko kay Kuya Vincent, sobrang bait ni Kuya Vincent, tapos talagang mafe-feel mong hindi ka din iba sa kanya, talagang ituturing kang kapatid. Tapos ang dami niyang nabibigay advice na magpapalakas ng loob mo. Tapos nang sobrang matulungin din niya kahit na heat stroke ba yun? Tama ba? Sino? Si Kuya Vincent? Hindi naman siya na heat stroke, parang na high blood lang. na high blood. Tapos na aksidente pa siya. Kala ko na heat stroke kasi nga sobrang init. Akala ko kasi gano'n. Basta na kahit na nagkakasakit siya, kahit na na-aksidente siya, tuloy pa rin ang paglingap niya. Kaya nakakabilib si Kuya Vincent. Tapos sobrang dami niya rin natulungan. Talagang nagpupursigid din siya sa sarili niya para lang makatulong sa iba. Kaya sobrang idol. Ayan. Tapos ito kay Vincent. Ready ka na dito sa pang-apat na picture na nakataob. Ay, tatlo pa to. Ready ka na, ready ka. Ito yung pang... Yes. Tatlo na, di ba? Pang-apat. Ayan, pang-apat. Sino yan? Si Kuya Val. Siyempre, unang-una, masasabi ko kay Kuya Val. Maraming salamat Kuya Val kasi nagkaroon ka po ng programang Team Kalingap. At napabahayan rin po kami, nakasali din po kami sa mga beneficiaries nyo. At sobrang salamat po sa inyo, sa inyong mag-ama po, si Kuya Rab. At syempre sa asawan din po ninyo, si Ate Edna. Kaya sobrang salamat po sa inyo. At masasabi ko ang masasabi ko kay Kuya Val, sobrang bait ni Kuya Val at mafe-feel mo hindi ka rin iba. Mafe-feel mo parang pamilya ka na rin nila, parang hindi nga iba. Na-feel mong tatay mo siya? Oo, nafe-feel ko. Hindi kuya, bilang ama. Oo. Ama ng Kalingap. Hindi, bilang tatay rin yung pag nag-uusap kayo. Na-feel ko kasi minsan nagbibigay din siya ng advice. Actually, nung birthday ni Kalingap Rab, magkausap kami ni Kuya Bal. Napakatagal namin nag-usap sa gilid ng swimming pool. Ang dami niyang ibinigay sa akin na advice. Ang dami din niyan sa akin na ikwento nung nagsisimula pa lang siya sa social media. Ang dami niyang points na ibinigay sa akin, na magagandang points talaga. And then may ina-open ako sa kanya, sabi niya, anong plano mo ngayon na nasa social media ka na andito na ka na sa Kalingap? Na-open ko sa kanya, sabi niya, wag yun. Focus ka lang sa ganito, which is tama. Ang galing lang na yung ama ng Kalingap is talagang tinawag ako ni Kuya Bal. Dito na, talika. Upo kami, magkausap kami. Ang galing. Saludo ko kay Kuya Bal. Kuya Bal, maraming salamat po sa advice, sa mga points of view na ibinigay mo sa akin bilang charity vlogger, bilang social media influencer. Maraming salamat po. Siguro mga nasa 30 minutes kaming magkausap ni Kuya Bal one-on-one. Kwentuhan kami ng buhay namin nung nag-uumpisa pa lang. Naikwento niya rin sa akin yung kung paano si Kalingap Rab nag-umpisa sa social media bilang Kalingap Rab. Ayan, naikwento din niya sa akin ni Kuya Bal. Maraming salamat po Kuya Bal. So sige, diretso mo, naisingit ko lang yun. Basta wala akong masabi kay Kuya Bal, sobrang bait, matulungin, sobrang daming natulungan din. Kaya sana marami pang matulungan ng buong ang Team Kalingap. Kaya wala akong masasabi kay Kuya Bal, sobrang bait. Wala kang masasabing masama, negatibo. Wala akong masabi. May marami kang masasabi pero puro positibo.
Oo, marami akong masasabi pero negative bala. Mabait si Kuya Bal. tsaka Sobrang bait matulungin. ni Kuya Bal. Yan, si Kuya Bal. Next. Ito, pang-5. Tingnan mo kung sino yan. Si Kuya Rab. Ayan. Ayan, masabi mo kay Kalinga Prab. Unang-una man sabi kay Kuya Rab dito sa picture na to. Ang pogi. Ang pogi. Ang pogi ni Kuya Rab. Okay. Salamat, unang-una nagpapasalamat din po ako kay Kuya Rab kasi siya yung tumulong sa amin magkaroon ng bahay. Kaya sobrang salamat sa programa nila. Masasabi ko kay Kuya Rab, sobrang bait, tsaka mapipil mong parang kapatid ka. Kasi nagbibigay din siya ng advice, tapos tutulungan ka financial, hindi lang financial, pati bahay. Talaga. Salamat po Kuya Rab. Masasabi kay Kuya Rab, sobrang matulungin ni Kuya Rab. Tsaka, ano pa ba? Pero until now, may communication kayo ni Kalinga Prab na nag-a-advise pa rin siya ngayon sa'yo? Until now, may communication kayo ni Kalinga Prab na nag-a-advise pa rin siya sa'yo? As in talagang kahit wala ka na sa Kalingap Angels, wala nang serye, yung communication niya ni Kalinga Prab, as in nandyan, nagbibigay pa rin siya ng advice bilang Kuya Rab. Katulad nung nagpunta kami sa birthday ni Kuya Rab, nang nakausap na ako, tapos si Trixie. Tapos sinabi niya sa akin na kung okay lang daw sa akin na nawala na ako sa Kalingap Angel. Ayan. Sabi ko naman po, okay lang kasi mas naiintindihan ko naman yun na kasi nga po wala na po baga akong oras sa makipag-banding or makisama sa kanila dahil nga po sobrang dami po namin pa-feeding at sa pag-i-scout din po namin minsan di po talaga kami nakakadol. Tapos nasaktuhan pa nung in-invite kami ni Kuya Rab nung kasi nagpa-check up ako tapos wala na pong time at di. Then may mga research ka na kasi ngayon. Oo. Kaya at naintindihan ko naman yung pagkawala ko sa Kalingap Angel kasi tsaka pabor din sa akin. Isa pa, pa-thank you ka doon kasi nagagamit mo talaga ngayon yung nagbigay ng laptop, natatandaan mo ba kung sino siya? Hindi na. Hindi mo na natatandaan? Pero thank you ka pa rin kasi nagagamit mong masyado yung laptop ngayon. Hindi ko na alaman kung anong pangalan. Nalimutan ko na. Pero sobrang dami nagbigay na. Basta masasabi ko lang po sa nagbigay sa akin ng laptop. Sobrang salamat po kasi talagang nagagamit ko siya ngayon sa very research useful. ko. Ayan, kay Kuya Rab, masasabi ko, pogi, mabait na, matulungin, tapos matalino. Tapos ang galing din niya mag-painting, yung nakita ko yung mga painting. Ang ganda, ang ganda. Itong huling tanong ko para kay Kalinga Prab. Kung magiging kuya mo siya, gugustuhin mo ba? Ay, oo. Panganay mong kuya? Oo, panganay na kuya. Yun lang yung last question. And then last picture, eto. Last picture kay Rachel. Sa mga nag-aabang, siguro yung mga iniisip nyo, mali po. Hindi po siya ito. Oo. Mali ito. Ibang picture po ito. Kasi syempre, hindi, bago pala tayo pumunta sa picture na ito. Maisingit ko lang kasi nagpasalamat na tayo sa mga taong nakatulong sa inyo kung paano kayo napabahayan, nabago ang buhay ninyo. Kay Ate Shirley Arevalo. Ayun. Kung bakit po na-scout sila Rachel, bakit po siya natagpuan nila ni Vincent Calyada, si Ate Shirley Arevalo po ang nag-recommend na i-scout sila Rachel ni Vincent Calyada, which is sila po is parang magpinsan. At si Ate Shirley po is, siya po yung kaibigan ni mama niya. Kaibigan po ni mama niya, and then si mama niya po is labandera po doon kila Ate Shi. So ngayon, anong masasabi mo kila Ate Shirley? Ang masasabi ko lang kila Ate Shirley. Sobrang salamat kay Ate Shirley kasi nang inirecommend niya kami kaila Kuya Vincent hanggang sa mapunta kami kaila Kuya Rab sa ating Kalingap. Ayan, salamat po sa inyo Ate Shirley kasi hindi rin po mangyayari to kung hindi nyo kami ni-recommend at hindi rin po namin mararanasan ito at hindi rin po ako siguro magiging ganito kung wala po kayo. Kaya sobrang salamat po sa inyo. Hindi ko na nakikita yung si Ate Shirley. Di ko rin nakikita. Saan kayo? Kahit sila Kim, hindi ko na rin nakikita. Pero, bibisitahin natin one time. Itong last picture, ipopost kita, may itatanong ako sa'yo dito
Tingnan mo na muna kung sino siya. Harap mo sa'yo. Sino? Pakita mo sa kanila. Ay. Wow. Sino yan? Wow. Sino yan? Sino kaya siya? Si Rowel of Si Malalag. Roel. Sir Roel Matubang. Si Rowel Matubang. Sir Roel of Ito yung tanong ko. Jojowain o totropahin? Joke lang. hindi yun ang tanong ko. Joke lang ko Hindi yun ang tanong ko. Ayun, ano rin lang masasabi mo kay Rowel? Bilang very supportive siya sa'yo. Andyan siya palagi bilang protector mo. Andyan siya palagi sa tuwing kailangan mo siya. And then, nakikita ko naman pag may problema din siya. Eto, bubuking ko na sa iyo, Rowel, ha? Bubuking ko na. Maraming makakapanood. Alam mo ba minsan, nung one time na may mabigat kang problema at nagpa-thank you kay Ga mo, pwede ko pang sabihin. Alin? Alam mo bang ako ang nag-reply sa iyo nun? Yung napakahabang message na advice. Ako ang nag-reply sa iyo noon, hindi si Rachel. Sabi mo, Ga, thank you. Parang yung burden mo, nawala. Ako yon. Pero, pinabasa ko yun sa kanya bago niya i-send. Kasi, naramdaman ko kasi na kailangan mo ng advice ng isang nakatatanda, ng isang kuya ba? Diba? Hindi niya kasi alam kung paano kanya i-advise. Kasi syempre, mas ka sa kanya, mas ahead ka sa kanya. Sabi niya, Tito, ikaw nga mag-advise, ano bang magandang advice dito? Basta isang problema yun na naiipit ka. Kasi sobrang nung problema niya, hindi ko alam kung paano sasabihin, kung paano yung tamang pagsabi. So ako yung nag-reply sa'yo, pero magkatabi kami habang tinatype ko yun para at least yung burden mo mawala. So ngayon, balik tayo kay Rowel. Anong masasabi mo sa kanya bilang protector mo, supportive na kaibigan, I don't know, basta kaibigan ang sasabihin ko, supportive na kapwa kalingap, supportive sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Anong masasabi mo kay Rowel? Ang masasabi ko lang kay Langga, salamat. Salamat. Maraming salamat. Tsaka nang sobrang bait niya. Talagang napaka-humble din. Tapos siya na kapag may nambabash, hinahayaan lang niya. Tapos sobrang niya na kapag natanong ko siya, Ga, di ka nasasaktan sa mga sinasabi niya. Tapos sabi niya sa akin, hindi, ba't ako masasaktan? Hindi naman totoo. Tapos isa din siya sa nagpapalakas ng loob ko. Lalo na kapag nababash ako, siya yung nagbibigay din sa akin. Isa din siya sa nagbibigay ng advice kasi marami naman nagbibigay sa akin ng advice. Isa na dun kayo, Tito, sila Papa, sila Tita Mabel. Tapos yung mga pinsan ko, si Trixie, yan. Tapos sila Hazel, si Shara Lee. Tapos sila Titay, sila Ate Dana, at si Ate Diana, ayan. Tapos, sino pa ba? Sila Kuya Vincent. Tapos sila Kuya Rab. Lahat naman po, lahat may nagbibigay po sa akin ng advice. Mga viewers din yan. Pero silang isa din po sa nagbibigay at lagi ko rin nakakausap at lagi rin pinapaalalahanan na patuloy lang, huwag kang magpapa-apekto sa mga basher kasi pag nagpa-apekto ka, ikaw ang talo. Yan lagi niya sa akin sasabi. Tapos, sabi niya sa akin, lakasan ko lang ang loob ko. Tapos, lang daw, sabi daw niya, ngayon lang yan, mapapagod din yung mga yan. Siya na mabait, sobrang understanding na tao. Tapos, siya minsan tinutulungan niya ako sa school, minsan kasi hindi, kasi busy din siya sa pag-edit. Pero minsan may topak. Ay, minsan may topak to si Roel. Minsan, pag hindi ko na yung mga yung mga sinasabi niya, na siya, nagkakatopak siya. Normal naman yung sa tao kasi magkaroon ng topak. Natural talaga may topak. Kasi kahit naman ako magkakatopak din. Oo. Tapos, sobrang matulungin din niya. Napanood ko nga din yung vlog niya sa Malalag, nadula siya. Natawa pa nga ako, sorry Langga, kasi nakakatawa talaga yung pagdulas mo nun. Kasi may daladala siyang, napanood ba yung Tito? Yung may daladala siyang bigas, tapos nagkadulas. Hindi, ganito lang po talaga kami. Yung mga simpleng gesture,
simpleng mangyayari sa'yo, mga simpleng salita. Eh, hindi po kami nambubuli, hindi kami nang lalait. As in, kami po, ginagawa lang po namin yun sa isang tao, naka-close namin. Pero syempre, kung hindi namin ka-close at hindi naman namin kakilala, ba't namin gaganunin? Kumbaga, parang give and take. Kung kami ginagano namin, kami din, ginaganon din naman kami. Ganun po kasi ang tunay na magkakaibigan at may tunay na samahan. Ganun lang po yun. Kaya wag po nating masamain na may nasasalitang ganito, may nasasabing ganito, tapos pinagtatawan. Ano po, common na po yan sa isang magkakaibigan, sa isang magkaka-close na samahan talaga. Common na po yan. Kami nga po nila Kuya Red, nila Kuya Brooks, kaming tatlo. Kung mag-asaran po kami, as in talagang Grabe. hard. Pero nakita nyo naman, as in intact kami, masaya kami, nagkwentuhan kami. And then, as in talagang very close kami na para kami magkakapatid. Ako nga lang yung bunso, si Kuya Brooks ang matanda. And then si Kuya Red ang nasa gitna. O, ayan. Tuloy mo kay Roel. Ano naman, nag-aasaran naman kami ni Langga. Makikita nyo pag off-cam, lagi kami nag-aasaran. Kung sino yung mapikon, yun ang talo. Kaya di naman ako napipikon. Kaya asar din ako ng asar. Tapos ano pa ba? Siyempre, gwapo yan si Langga. Tapos, yung sabi kong natawa ako doon. Natawa nga ako kasi grabe yung pagbagsak niya doon. Tsaka kahit naman sino, kahit nga kaibigan mo kapag nadapa, tatawanan mo bago mo tulungan. Totoo. Tapos nung nadula siya, syempre nakakaawa din naman at grabe, yung ulo yung grabe. Tapos sobrang nakakahanga kasi nagawa niya yun kahit na sobrang delikado din yung daan. Tapos lalo na nung sa bundok, grabe yung daan dun, grabe. Parang nahulog nga yan sa motor, natawa ako nung una nahagas ako, tapos nung nakita kong okay lang siya, natawa na lang ako bigla. Kaysa kasi okay naman. Ganoon naman talaga. Pagka nakita kong okay, matatawa ka talaga. Kasi, yung alam mo yung excitement, and then alam mo na yung aasahan mong mangyayari dahil yung daan, parang aabangan mo lang yung nakakatawang mangyayari para iwas takot, iwas stress, kasi bundok nga yun eh. Si Kuya, ang unang nahulog talaga sa amin si Kuya Kim. Si Bigis. Kaya sobrang natawa din ako sa pagkahulog ni Kuya Kim. Actually, sobrang slow mo. Naiinggit nga ako that time, yung, di ba, pagpunta doon, yung sa baba, kasama kami noon. Yung, di ba, may mga habal-habal na may dalang bigas, kasama kami noon. Nagpaiwan na lang po ako noon, saka si Kuya Red. Kasi ako po, sugat na po yung pa ako noon, that time, doon pa lang sa resort. Di ba yung pagkaumaga, dumudugo na yung paa ko doon kasi natamaan po ng matigas na shell. As in talagang pagbaba ko pa lang sa higaan, kasi gilid po kami ng dagat at tulog, hindi kami doon sa pinakang cottage. Pagbaba kong gano'n, as in sakto, hiwa yung hinlalaki ko. Kaya hindi na po ako sumama doon. Kaya kumbaga yung kwentuhan na gano'n yung nangyari. Parang naiinggit ako kasi hindi ko naranasan kahit kasama po ako dun sa Davao Occidental na po yun eh. Challenging. Davao Occidental na yun. Occidental na yun, oo. Davao Occidental na yun. Yung pinunta. Hindi na yung City of Davao, Davao Occidental, napakalayo. Siguro po sila naka-van, silang lahat naka-van. Kami ni Rhea Olarte, tsaka yung asawa niya nakamotor. Ang kasko si Kuya Red, nakamotor lang din kami, XRM. Napakaliit kaming dalawa. As in, pababa, sobrang pababa. As in, siguro isang taas ng nyog. As in, yung pinakamataas, yung pababa ho yan na napakataas, na napakahaba, tapos biglang kukurbada. Ganun ho yung dinanas namin doon sa Davao Occidental. Sobra, grabing daan yun. Si Kuya Red, natatakot na. Siyempre, tayo, riders, sanay tayo sa mga ganyan, nag-i-endurance tayo. So, siyempre, thank God, kasi safe kami ni Kuya Red papunta at hanggang pabalik ng Malalaw, safe kami. Ano bang masasabi ko? Ang masasabi ko rin kay Langga, nang matalino din siya. Ang matalino naman talaga kasi nakapagtapos ng mga cum laude. Oo. Ikaw ba naman? Parang nagkasabi ko nga, paano doon nagkakain ng tao maging mag-cum laude? Kaya, nakakahanga din siya. In short, napaka-proud mo para sa kanya. Oo, proud din ako sa mga naging achievements. So, marami achievements na. Hanggang sa mga susunod pa. Tsaka nakaka-proud din yung paglingap niya. Wala talagang
halimbawa ngayon, tapos bukas na naman, araw-araw, halos araw-araw yung paglingap ko ng pahinga. Tapos kapag paglingap niya, na edit din siya pag kagabi, ayan. Kaya minsan, bihira lang din kami minsan bihira minsan pa. bihira na lang din kami magkakausap ng umaga may ginagawa din ako, nasa school ako, tapos siya nag-i-scout, tapos paggabi naman, lang ng good evening, tapos hanggang kain, tapos good night, tapos yun na. Yun lang ang pag-uusap namin, tapos minsan, kung anong oras din daw yung out ko, tapos yun, sinusundo din tayo. Minsan, Ikaw lang, hindi tayo. Ay, ako lang pala. Minsan sinusundo ako. Kaso minsan, nang hindi. Kasi, Pagod na siya. Hindi man pagod. Siguro, nasa scout pa. Tapos, minsan nakakalimutan niya siguro. Nakakalimutan mo niya. Kasi nga, hindi pa ako nakakapag-chat din. So tapos na? Wala ka na, marami ka pa bang sasabihin? Sasabihin pa raw ko. Wait lang. Yung host na yung nagmamadali na matapos yung pag-uusap namin. Basta sobrang dami kong masasabing positive kay Langga. Mayroon pa ba? Huwag na, nagmamadali ka na, tito. Hindi, pupunta pa ho kasi ako ng Lamay ng kaklase ko. Kanina sa live na banggit ko. Ayan, kay Langga, masasabi ko lang, sobrang bait at wala din ako masasabing negative sa kanya. Sobrang bait, matulungin, at pogi. Ayan. So, ayan po. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa channel namin ni Daddy Donat TV at ni Rachel Morales Vlog. At maraming salamat din po sa patuloy na sumusuporta sa buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal, ni Kalingap Rab at ni Ate Edna at sa buong Team Kalingap. Ayan po. At sa mga reactors po natin dyan, maraming salamat po. Actually, promote ko naman lahat sa live ko nung nakaraan. Panoorin niyo po yung 2 days before siguro after na live ko. Ayan, lahat po. Wala pong masamang tinapay. Lahat po yung pinopromote ko. So, ayan, maraming salamat po sa inyo. Kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalingap Rab, maraming salamat po. At sa lahat po ng nanunood at sumusuporta, viewers, subscribers, kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami sa YouTube industry. Ayan, maraming salamat po. O, ikaw, salamat ka. Ayan, unang-una po nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagkaroon kami ng ganito na punta kami din sa social media din at naging vlogger din. Kaya sobrang salamat din po sa mga nanonood sa amin, sa mga subscriber po, sa mga patuloy pong sumusuporta. Sobrang salamat po. At hindi rin po kami makakapunta sa ganito or magkakaroon ng views kung wala din po kayong lahat. Kaya sobrang salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate din po namin yung mga effort po ninyo, lalo na sa paglaan po ng oras sa amin, lalo na po sa pagla-live. Tapos kahit na na gabi dyan sa inyo, dyan sa mga taga-ibang bansa, ayan, ng gabi dyan sa inyo, tapos dito sa amin umaga talagang nanonood kayo, napupuyat kayo para lang mapanood yung at masubaybayan yung namin, mga ginagawa po namin. Kaya sobrang salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate po namin yun. At syempre, wag din po natin kalimutan na pangalagaan din po yung kalusugan natin. At yan lang din po ang ating puhunan sa araw-araw. Kaya salamat po, ingat palagi, God bless. Okay. Maraming salamat po. Ingat po kayo, ingat kami. God bless us all. Thank you.